Alright, what's up sa inyo mga kawasak? At madami nagtatanong sa akin about sa Mitsubishi Mirage, kung ano nga ba at kung sulit nga ba ang pagbili ng Mitsubishi Mirage 2024 model. So sa akin naman syempre yun yung nabili ko, yun yung nakuha ko, is okay naman sa akin. So bago ang lahat is ipakita ko sa inyo ang itsura ng Mitsubishi Mirage GLX 2024 model. Yan o diba? Okay naman siya guys. Kung makikita nyo, kung alam nyo yung mga model ng Mirage ngayon, ito nga pala ay G4 ha. May dalawa kasing klase nito, isang hatchback yung walang puwitan, tapos G4 yung may puwitan. So kung titingnan nyo, kay style na siya ng Bio. Sa mga old model ng Mirage is hindi pa ganito yung design niya, parang bilugan siya. Dito naman guys is bulky na siya tingnan, tapos may mga kantuhan na. So ilang araw na kasi itong hindi nagagamit, kaya medyo gabukin na guys, sorry. Pero kung titingnan mo talaga yung looks niya ngayon, is ibang iba kaysa dun sa old model niya. Ayan ito, may likod siya, Mirage G4. Ang kulay nito ay titanium gray metallic guys. Ito ay Mitsubishi Mirage G4 GLX 2024 model, at ito ay 1.2. Siyempre, hindi ibig sabihin na gusto ko to is wala na tong issue. So, hindi naman siya issue. Kumbaga, may pagkakahalin tulad ko lang siya sa ibang sasakyan like ng Vios, Toyota Vios, kasi yun naman yung kalaban talaga nitong sasakyan na to, yung Toyota Vios, yung sa mga sedan ng Toyota. So, ang unang-una kong napansin dito is yung pinto. Ang hirap niya isara. Kailangan nyo ng force. Pag Vios kasi guys, yung sa ate ko kasi Vios kaya alam ko pag konting ganyan mo, sara na. Siya hindi, kailangan mo ng konting force bago isara. Lalo dito sa hulihan. Kaya sa mga pasahero ko minsan, nasasabihan ko na medyo palagyan ng force ng konti, ng persa para magsara. Kailangan yan, ganyan. Ito pa ang aking nakita dito, yung trunk, likod niya, yung compartment, buksan ko lang ha. Ito guys, ito yung unang hirap na hirap ako isara. So yung plaka ko nga pala, nilagyan ko sa ilalim ng 3M na double-sided tape para hindi kakalakalampag. Kasi nga nung mahirap na siya isara, so sa kakaganong ko is pumapagpag to, ang ingay niya parang masisira yung plate number natin. So ngayon tamo, ayaw niya. May force na yung konti ha. Kailangan mo talagang persahan. Pero ang technique dyan guys, kasi once na may pumasok ako sa mall nun, chinek ng guard yung compartment ko, talagang ganyan siya. Hindi niya maisara yung ating compartment. So kung di ko patulungan, sir, ganito lang yan. Ito kasi, ang technique dyan, ang ginagawa ko is may persa ka dito. Pagkalapag mong ganyan, wag mong bibitawan na agad yung persa mo. So kumbaga, itutuon mo, pagkalapag, nakatuon ka pa din pababa. Yan. Ganun lang isara. Akala ko nga sa sasakyan ko lang yun dati, pero nung nagpa-maintenance ako sa Mitsubishi ulit, sa first PMS nito, is tinesting ko yung ibang model doon, ibang sasakyan doon na Mirage G4 din. Ganun din pala talaga, mahirap siyang isara. Hindi naman siya mahirap, medyo maganit. Kailangan mo lang ng konting persa para maisara mo ng ayos yung pinto at saka yung compartment, So sa makina naman, so silipin natin. Ang liit lang kasi 3-cylinder lang to guys, hindi tulad ng Vios. Siyempre, sa Vios ko ikukumpara kasi yun yung nahawakan kong matagal-tagal din, yung sasakyan ng ate ko. So tingnan natin yung makina nito. Ito ay 3-cylinder lang, at ang Vios ay 4-cylinder. Kaya nung itinaas ko to nagulat ako, ang liit ng makina niya. So yan lang yan lang yung makina niya napaka cute. Diba? Ito guys, sa loob naman, ang pinaka gusto ko dito is itong manubela niya, may meron siyang maliwanag ba tayo? Meron na siya ditong control, volume up,
Tapos itong next button, volume up, down, tapos next button. Tapos pwede ka din mag voice command sa cellphone mo kung nakakonect sa Bluetooth. Tapos may answer call, tapos may end call. Tapos dito sa kanyang window is automatic na lahat, no? Power window na siya. Tapos wala siyang lock button para sa doors, pero centralized pa din siya using this. Ito, pag nasa driver side, pag nilock mo, maglalak lahat. Tapos kapag binuksan mo, magbubukas lahat. Tapos dito naman wala namang pinagkaiba siguro sa mga old model sa kanyang dashboard. So yon, yung mga aircon, yung style, ganun pa din, bilugan pa din, yan no. Tapos ito, ang pinakagusto ko, yung kanilang display, yung multimedia nila ay maganda na at LCD na, kasi before yung sa tita ko parang 2015 model ba yun or 2016 is parang ano lang, yung maliit lang na pang sinauna, hindi siya LCD. Kumbaga makikita mo lang dyan kung FM, kung via Bluetooth makikita mo lang yung name ng song, ganun. Pero ito pwede mo siyang i-connect sa Android mo using USB cable. Connect mo lang dito kung makikita nyo. Yan, makikita nyo dyan, may USB cable, may USB port dyan. Pwede mo dyan saksak. Pwede ka din mag-charge. Ito na may ibabaw na to is aftermarket na to, binili ko. So yung texture niya is okay naman. Kaso nga lang, ang hirap niya tanghali pagka wala nitong cover na to. Parang bumabaldag yung init. Itong mirror natin sa gitna is ano na to, aftermarket. Ito ay dash cam, so meron siyang likod. So next vlog na din yan kasi ibang part na yan eh. So sa loob naman yung space niya is hindi naman siya gasinong masikip. O kita nyo, hindi siya ganun kasikip, pero kung ikukumpara mo talaga sa Toyota Vios is mas maluag yung Vios. Tapos yung controls niya sa transmission is ito lang, kasi automatic to. Parking, reverse, neutral, drive at yung B. Yung B naman is parang low gear. Kapag medyo paahon na hindi kakayanin ng makina mo, pwede kang mag-B sa low gear. Or kung palusong, guys nga pala, napansin ko dito, pag medyo palusong, talagang bumibilis sa bumubulusok siya. Hindi katulad ng ibang kotse na automatic na drive ko. Total na ako. Hindi na ako sanay mag-vlog eh. Hindi katulad ng ibang automatic na drive ko is kahit palusong, medyo may pagka-engine brake siya. So ito kasi is wala. Kapag palusong ka, ilulusong ka talaga, ibubulusok ka niya. Kaya ginagamit ko tong B kapag ganun palusong, or sa emergency brake. Kunyari biglang nagpreno yung unahan ko na kailangan kong tumigil bigla, ililipat ko agad sa B, sabay preno, para engine brake plus preno mo is mas malakas yung kapit, no? Hindi ka i-slide kung sakali hindi mag-i-skid yung gulong mo. So ano pa ba? Ito, mahirap yung medium lang to ha, sa Mitsubishi. Pag kumuha kayo, kapag hindi kayo sanay sa tinted, is wag kayo magpalagay ng medium, yung mas mababa pa doon, yung mas putla pa doon yung kulay. Kasi ito medium, maganda sa tanghali, pero nahihirapan ako sa hapon tsaka sa gabi. Hindi kasi ako sanay ng tinted eh. Hindi ko makita yung salamin sa likod. Kahit may ilaw pa yung reverse natin, hindi ko makita, kaya binababa ko pa to. Lalo kung maulan tapos gabi, nako, ang hirap niyang tingnan. Bala ko nga pabutasan dito, hindi ko lang alam kung saan may nagbubutas nun. Tinanong ko kasi sa mga detailing or bulok lang yung nila, yung mga tao nila doon. Sabi ko kaya nilang butasan to. Sabi hindi daw, palit bago daw kasi magagasgas yung pinaka windshield natin, pinaka salamin. Yung ilaw niya nga pala sa unahan, headlight, lahat is bulb type pa. Yan makikita nyo, bulb type, bulb type, bulb type. Yung wala siyang fog light, unlike sa GLS may fog light na siya. So dito siya nakalagay. Ito naman may abang, pwede mo naman palagyan yan. Kaso mahal nga lang bulb type. Tapos yung niya sa likod, bulb type pa din. Yung stop light, reverse light, tapos signal light, lahat bulb type. Tapos ito din bulb type din to, halogen. Itong sa plate number natin, sa plate light. Ito pala guys, yung settings ng mirror niya kapag i-adjust mo, no. So ito kunyari sa left, i-adjust mo yan, no. Ganyan lang, kita nyo ba?
Diba? Yan lang, hindi na siya manual. Kasi yung iba, nakalagay dito, di ko alam kung anong klaseng sakyan yun, tapos pipihit mo lang ganon. So ito, dito na, pipindutin mo lang. So yung pinakahuli guys, ay yung aircon niya. So siyempre, kukumpara ko na naman, sa liit ng makina nito, syempre, huwag ka na maghangad ng malakas na aircon. Kasi dito, kapag lagi ako naka-level 2, ngayon lang 1 kasi nag-ulan kanina, medyo malamig yung panahon. Pero pagka sobrang tanghali, sagad dyan, level 3 lang ako. Tapos yung thermostat ko, yung fan ko level 3, thermostat ko talagang halos sumagad na sa max. Kasi pag level 4, ang fan mo, napakaingay naman sa loob. Level 3 nga, maingay na eh. Yes, ngayon, pagka sobrang init, talagang talo sa init to. Pero may lamig naman kahit papaano. At ayun, yun lang ang kaibahan nito sa inline 4 sa mga 4 cylinder. Tulad nga ng Vios, kasi nga ang tagal ko din gumamit ng Vios do sa ate ko, is mas malamig yung aircon niya kesa dito sa Mitsubishi Mirage. So yun lang yung pinaka downside ko dito sa mga sinabi kong yun. So bakit nga ba Mitsubishi Mirage? Kasi nga 3 cylinder lang, ibig sabihin mas mabilis, mas matipid siya sa gasolina. So sa patipid naman talaga ng gasolina, kaya ko tong ilaban kahit sa ang sasakyan, kahit kahit sa Vios pa, mas matipid to sa Vios. Kasi yung sa kotse ni ate, pag naggas ako ng 1,000, parang pagdating ko ulit ng Tansa, balikan ng Quezon Province, bumabalik lang siya sa dati, saktong-sakto. Ito 1,000, binalikan ko ng Tansa, is parang yung bar niya, hindi siya bumalik sa dati, angat pa ng 2 bar. Ganun siya katipid itong Vios. Pero soon, pag umuwi ako siguro, wala pa akong pang full tank full tank ko bago ako umalis, tapos ilang kilometro yung matatakbo ko, tapos i-full tank ko ulit pagdating doon, tapos computing ko kung magkano yung makukonsumo kong gasolina sa 100 km siguro takbo. Manual computation, no? So yun lang pinakagusto ko dito sa lahat, talagang napakatipid niya sa gasolina, wala kang masasabi. Pero sa tagtag naman is asahan mo na sa mga sedan, is medyo matagtag naman talaga ang mga sedan. Kasi mababa lang yan. Hindi naman siya talaga pang rough road. So pinaka the best kong sumunod dito, yung 7-seater na hindi matagtag, Innova, Toyota Innova. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa ating pag-review. At yung mga ayaw ko dito sa Mitsubishi Mirage, at yung issue nila, pero sa akin napansin ko lang na medyo parang may kakaiba, may something, pero wala namang problema. So ito lang talagang pinto yung nakita ko noon, na parang ang hirap isara. Tsaka lalo yung compartment, ang hirap, halos parang masisira na yung compartment ko kakasara ko noon, hindi ko pa siya matansya. Pero kung magagamay mo naman kung paano isara yung mga pinto mo tsaka yung mga compartment, at matagal kang gumagamit ng Mitsubishi Mirage na 2024 model, is wala nang problema kahit mahirap niyang isara. Alam mo na kung gaano kalakas yung pagsasara nun. So sa market naman, napakadami ko ding nakikitang Mitsubishi Mirage. So okay pa din naman. Kasi kung hindi okay yan, is kakunti ang bibili niyan. Yan o, Mirage o. Diba? So yun lang mga kawasak, ano? So see you in my next vlog. Ride safe always and peace.